Good evening po sa inyo lahat. Pag-usapan po natin ngayon itong nakalathala sa Philippine Daily Inquirer na pinamagatang Protect the Truth. A Marcos Return Triggers Fear for Philippine History. So yan po yung una natin pag-usapan ngayon. At ito pong sumunod sapagkat marami pong mga issue ngayon na lumalabas mga kababayan habang ang ating President, newly elected President, PBBM ay naghahanap ng mailagay niya sa kanyang gabinete. Kaya dito mga kababayan ay pag-usapan din natin itong mungkahi ni Professor Malindog Oy ng UP na gawin daw pong DSWD Secretary si BP Lini. Yan po, pag-usapan po natin yan. At bago po tayo tumuloy sa ating pag-uusap ay mangyaring mag-subscribe po kayo sa ating channel, Money TV Komentaryo. At pakilike na lamang po, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan. At kayon din po, pindutin na rin yung notification bell para tuloy-tuloy po tayo na updated sa ating mga video. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon, ay ito pong sinabi ng Philippine Daily Inquirer, protektahan daw po yung katotohanan. Ang pagbabalik daw po ng Marcos ay nakakatakot para po sa kasaysayan ng Pilipinas. Yun po yung pag-usapan natin kasi nakapagtataka kung ano ang ibig nilang sabihin dito, mga kababayan. Ito pong grupong ito na mga grupo ng anti-Marcos at siyempre, mababanggit na rin po natin itong mga pinklawan o yung mga dilawan ay natatakot po sila na sa pag-upo daw po ni President BBM sa katapusan ay maaari daw po mapapalitan o papalitan itong kasaysayan sa Pilipinas. Yan po yung pangamba nila. Kung hindi papalitan, ay babaguhin. Ayun po yung ibig sabihin nila dito mga kababayan. Kaya na po ang nangyari dito po sa mga aklat na ito. Tingnan po ninyo, papakita ko sa inyo. Ayan po. So nakita ninyo, ayan o. So dito mga kababayan, natatakot sila na itong maubusan sila. Ito po sa mga stocks ng mga libro na ibinibinta nila, lalo na doon sa mga anti-Marcos at mga dilawan, pinklawan. At kasama na po doon yung mga makakaliwa na maubusan sila ng stocks. Kaya sila ay nagmamadali, nag-agawan na bumili na dito sa mga librong ito ng kasaysayan. Kasi nga natatakot na pag-upo ni Marcos sa petsa 30 ng Hunyo ay babaguhin ito. Ito po sasabihin sa inyo mga kababayan. Ang history po ng Pilipinas o sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi po yan babaguhin. Hindi po yan aalisin. Yan po ay itutuwid lamang, ikukorek lamang sapagkat marami pong dapat na aayusin sa history na yan. Yan po yung gustong sabihin. Hindi po yan papalitan, hindi aalisin, kundi ikukorek lang sapagkat nga marami nga po na may mga problema o kamalian dyan sa kasaysayan na yan.
Alin bang gugustuhin ninyo? Matuto kayo dyan sa mali na kasaysayan o mas ikabubuti kung i-correct ng gobyerno yan? Kung kayo pipiliin ninyo, nasa inyo po yan, na pipiliin ninyo yung mali na history at talagang katotohanan na kasaysayan. Nasa inyo niyan. Kung piliin ninyo yung mali, forever na kayong mali dyan. Hindi naman talaga mababago yan. Kasi ayaw ninyong buksan yung inyong isipan. Lalo na dyan sa mga makakaliwa, yung mga utak sa mga taong yan, baliktad. Kaya kung kausapin mo yung mga yan, dito ka sa likuran, kakausap sa kanila. Huwag sa harapan. Kasi pag sa harapan mo kakausapin yan, tatalikod sa iyo yan. Kaya dito mo sila sa likuran nila, kakausapin. Yan po yun mga kababayan eh. Yan po yung mga mentalidad sa mga taong ito, mga kababayan. Ayaw nila na matuto. Gusto nila, magpatuloy sila doon sa kanilang paniniwala na mali. Yan po. So dito, sabi dito, babasahin ko po. Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s presidency, set to begin on June 30, has many people worried about losing access to books and other accounts of his father's rule. Ano? Marami daw po, sabi dito, na nag-alala na sila ay mawalaan ng access sa mga aklat at sa mga ibang mga bagay sa kanyang ama, sa pamamalakad ng kanyang ama. Na ibinigay doon sa mga kailang pamilya na sabi dito, mga dekadang mahabang panahon na yung nagaganap. Ayun po. Kaya takot sila. Kaya kailangan nagkukumahog silang bumili sa libro. Kasi nga takot na papalitan o aalisin yung librong ito. Yan po. Sabi dito, given his family decades long effort to rehabilitate its name, through what critics describe as a campaign of historical revisionism. So naniwala talaga sila na babaguhin itong kasaysayan. Hindi po yan babaguhin. Ikukorek lang yan para mas maganda yung tama yung ating kasaysayan. Yan po. Ay yung mga dilawan dyan. Nga sinasabi ko nga, kasama na yung mga komunista dyan. Pagka ayaw nila na maituwid ito, gusto lang nila na magpapatuloy yung kanilang paniniwala na mali. Kaya di natin sila pwede kausapin sa harapan. Kailangan sa likuran. Kasi kung sa harapan mo kakausapin, inuulit ko lang po, ay tatalikuran ka niyan. Kaya sa likuran mo siya kausapin. Yan po yun. Wala tayong magagawa mga kababayan sapagkat talagang ganyan. Dumating na yung panahon ni Marcos na pabalik na. Kaya anong gagawin natin? Kaya dito sa puntong ito na sinasabihan nila na natatakot sila sa historical, tinatawag nila na historical revisionism, ay ito na yung latest na propaganda nila na nagpupo si Marcos ngayong Hunyo 30 para maprotektahan daw po
yung katotohanan. Anong katotohanan sinasabi ninyo? Katotohanan ba yung EDSA? Ha? Hindi po katotohanan yun. Kasinungalingan yun. Sapagkat kayo ay binigyan na ng 36 years. Nagkaroon na kayo ng 36 years. Mula noon sa pag-umpisa ni Cory, nung umupo si Cory dyan sa pamagitan na ginagamit ng EDSA, hanggang sa ngayon, hanggang 2016, bago po man naging Pangulo si Presidente Duterte. Mayroon bang nagbabago? Gumanda ba, umunlad ba ang ating bansa? Gumanda ba ekonomiya natin? Hindi naman Eh, huwag ninyo ipagmamalaki na sabihin ninyo na ang EDSA ay katotohanan. Hindi po yun katotohanan, kasinungalingan po yun. Kaya yung sinasabi ninyo, Cory. Tingnan mo ngayon si Cory. Puno ng kasinungalingan yung kasaysayan. Kaya hindi kayo dapat matatakot na babaguhin ang history. Hindi po yan babaguhin, ikukorek lang po. Itutuwid lang. Ano pa? Katotohanan ba yung EDSA? Hindi po katotohanan yun. Katotohanan ba yung ginagawa ni Cory Aquino noon na nag-declare siya ng revolutionary government upang matanggal lahat na nakapwesto sa loob ng pamalaang iyon para malaya siya makapaglagay sa gusto niya? Katotohanan ba yung ipinagbibili yung mga property ng gobyerno? At sinira yung mga magagandang proyekto ni dating Pangulong Marcos? Wala pong mabuting idinulot yun sa ating bansa. Hanggang dumating ngayon ang panahon na nagising yung tao sa inyong kasinungalingan. Anong truth? Anong truth na puprotektahan natin? Wala pong katotohanan Walang katotohanan dito. Puro kasinungalingan yan. Kaya dapat kayo, magising na kayo. Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Patulog-tulog kayo Kaya sasabihin ninyo, nagkukumahog kayong bumili sa mga libro ng kasinungalingan, ng kasaysayan. Wala po kayong mapupulot na aral dyan. Kung kayo ay pumili, hindi kayo magikinig, mananatili kayong sinungaling hanggang tumanda na lang kayo. Papaulol kayo dyan sa mga komunista. Dyan kayo magaling. Tingnan ninyo. Maraming pinangako si Cory noon para sa Pilipinas. Pero nung nakaupo niya, baliktad ang ginawa. Puro kahirapan. Puro problema sa bansa. Pinahirapan ng husto yung mga Pilipino. Ay itong mga pag-aari ng gobyerno ay ibinibenta
kasama na yung mansion ni Marcos doon sa Amerika. Sinequester sa PCJJ. Tulad ng ibang mga properties dyan sa mga Marcos. Hindi itinuloy ang project ni Marcos na Bataan Nuclear Plant kasi ayaw ni Cory na ang bansang Pilipinas ay umunlad at masayahan yung mga tao. Ayaw niya yun. Gusto ni Cory na magagalit yung taong bayan. Kanino? Kay Marcos. Katotohanan ba yun? Yan po mga kababayan eh. Sinasagot lang po natin itong issue dito. Protect the truth. A Marcos return triggers fear for Philippine history. Mantakin mo yung sinasabi na yan ng Inquirer. Babansagan pa nila na ang campaign ko, kumpanya daw of historical revisionism. Hindi po aalisin yung history. Hindi po yan papalitan. Kundi itutuwid lang yan, i-correct lang yan. Kasi maraming mali dyan. Kaya, mga kababayan, maaari po kayong mag-react dyan. At samantala, ay pag-usapan naman natin itong minumungkahi ni Professor Malindog Oy sa UP, University of the Philippines, na gawin daw pong DSWD Secretary si Vice President Leni Robredo. Ano? Gagawing secretary? Ito po mga kabayan yung ating sulyapan yung history nito mula nang naging vice presidente ito ni Pangulong Duterte. Wala po ibang nagawa ito, ginawa ito, kundi bumatikos kay Pangulong Duterte at sa gobyerno. Walang itong ginagawang mabuti, kundi bumatikos lang kay Pangulong Duterte. Pero ba naman ganun? Na ikaw ay vice president ka, dapat ay makitulad ka, makihanay ka, makisama ka sa administrasyon o sa pamilya ng Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte tinaguri ang head of the family dyan sa gobyerno. Anong ginawa ni Lini? Batikos ng batikos kay Pangulong Duterte. Hanggang natapos na lang po yung 6 years. Puro pa rin batikos. Kritiko pa rin siya sa Pangulo. Dapat nakipagtulungan siya. Gusto pala niyang, nangarap pala siya magiging Pangulo. Ito nga ngayon, tumakbo siya ng pagka-Pangulo. Dapat nung sa panahon pa ni Pangulong Duterte, 2016 pa lamang, nag-umpisa, gumawa siya ng mabuti. Nakisama siya doon kay Pangulong Duterte sa gawain sa gobyerno. Hindi yung uupakan niya yung Pangulo. Ngayon, tumakbo. Natalo. Kung sumakay siya doon sa administrasyon ni Pangulong Duterte, may tsansa siyang mananalo sapagkat nakipagtulungan siya sa gobyerno sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ngayon tumakbo siya. Nilampaso siya. Ano ngayon na masasabi niya? Hindi pa rin niya halos matanggap yung pagkatalo niya. Kasama niya ng loob. At kasama na rin po siguro yung kahihiyan.
Kasi may mga sinasabi siya, ating natatandaan na ayaw niya daw ma-disqualified si Marcos sa Comelec sapagkat ang gusto niyang mangyari ay talunin niya raw talaga sa eleksyon. Tingnan mo ngayon, mga kababayan. Ito, alam ninyo mga kababayan kung bakit po ito sinulyapan. At pinatulan itong mga isyong ito. Sapagkat ang nakita po natin dito sa mungkahing ito ni Professor Malindog Oy ay sa sarili kong opinyon, hindi ko po matanggap na siya ay gagawing DSWD Secretary. Yun na nga po na sinasabi ko sa inyo na natapos na lang yung pagka Vice President ng 6 years ay wala po siyang gawa kundi kumalaban sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Paano ka ngayon ilagay doon sa isang ahensya ng gobyerno o departamento ng gobyerno sa incoming President Marcos? Kung ang track record mo hindi maganda, puro kabatikos, criticize sa Pangulo, mamaya gagawin mo yan dito sa administrasyon ni President Marcos, Bongbong Marcos. Adi masira ngayon yung administrasyon. Ayan po gusto ba natin yon? Para sa akin mga kababayan, hindi ko may lalagayan. Bagamat tama ang ating Pangulong elect President Bongbong Marcos, yung adhikain niya ng pagkakaisa sa ating bayan, pero dapat may limitasyon sapagkat kung hindi po natin titignan ang limitasyon dyan, baka mapapasama pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung ilagay ang taong ito, babaeng ito, na hindi naman siya karapat-dapat pagkatiwalaan. Pasensya na kayo na nabanggit ko ito, nasabi ko sa inyo mga kababayan. Pero wala po tayong magagawa, yan po kailangan sabihin natin. Tingnan ninyo yung kanyang ginawa. 6 years time. Puro lang siya kritiko ng Pangulo at batikos. Paninira hanggang sa natapos yung kampanya. Di ba? Kaya mahirap Mahirap pagkatiwalaan. Maganda yung adhikain ng ating Pangulong BBM. Pero dapat limitado. Kasi lumalabas na yung ating kaaway ay binigyan mo ng armas pagkatapos ikaw pala yung babarilin. Inarmasan mo yung kaaway mo tapos ibabaril pala sa'yo. Yan po yung hindi mabuti. Kaya mga kababayan, dapat balansahin din ng ating Pangulong BBM itong maraming mga mungkahi dyan na hindi naman talaga dapat gawin. Kung ang sinasabi ng ating Pangulong BBM na basta marunong sumunod sa konstitusyon, hindi mananawagan na ibagsak ang gobyerno, open siya. Pero itong si Lini, iba yung 6 years, kinakalaban yun ng administrasyon. Malaking problema. Kaya hindi po siya karapat-dapat na piliin pa. Pabayaan na natin. Let her go. Her own way. Para matuto naman siya. Yung ibang mga gabinete dyan na napili ng ating Pangulong
Bongbong Marcos, ay tama yun. Bagamat galing sila sa paglilingkod sa mga former president administration tulad ni Aquino, yan si Balisikan, no? Naglilingkod yan. Pero qualified yun. Bakit? Sapagkat matinong tao. May mga taong marunong rumispito, may respeto, at marunong sumunod sa konstitusyon. Eh ito si Leni, sisiraan ka eh. Hanggang ngayon, hindi pa nag-concede. Ay nagsasalita yung kanyang abogado na ganito ganyan noon sa canvassing sa Congress. Ay yung pala para sa kay Leni, hindi yun pala okay, hindi pala yun yung paraan ng pag-concede. Oh. Tama ba yung ganyang kaisipan? Proklama na lang yung ating halal na Pangulo, ay hindi pa siya nag-concede. Pero sinasabing nirespeto daw nila yung resulta ng eleksyon. Ano ibig sabihin noon? Parang parehas lang ang ibig sabihin noon. Oh. Yan po yung problema dyan. Itong pagkahirang dyan sa ibang mga cabinet secretary ng ating bagong Pangulong halal, si President BBM, ay tama yun. Nasa balance yun. Katulad ni si BSP Jokno, Ben Jokno, galing siya dyan sa DBM sa panahon ni administrasyon ni President Erap at sumunod kay Pangulong Duterte dyan sa Central Bank. At hindi pa siya matapos dapat dyan sa Central Bank, pero palibhasa ay kinausap siya ni President BBM na magiging gabinete niya, inilagay siya doon sa Department of Finance. Handa siyang iwanan yung Central Bank. Papalitan naman siya ng isang gabinete na ilalagay doon. Oh. Ay itong iba pa riyan. Marami pang iba dyan. Oh. Pero kung si Leni, yung pag-usapan natin, mahirap. Pagtiwalaan mo yung tao na hindi dapat pagkatiwalaan. Kaya mga kababayan, mahirap pagtiwala o mahirap bigyan natin ng mahirap armasan natin yung ating kalaban. Na baka tayo pa ang upakan yan. Hindi ko naman sinasabi na kalaban natin na si Leni. Okay naman, wala naman na tayo. Tapos ng politika. Pero sa ganyang dating, hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Marami namang mga taong pwede natin pagkatiwalaan. Kahit sa ibang mga partido, pwede. Pero yung kanyang behavior, mahirap na. Hindi po masama, maganda po yung adhikain ng ating Pangulong BBM for unity. Pero hindi lahat na nag-appoint tayo ng ating mga katunggali sa politika na pwedeng pagkatiwalaan natin. Kaya dapat din po tayo mag-ingat dyan. Delikado po yan. Yan po yung isa dyan sa dapat nating ingatan ng ating bagong Pangulo.
Samantala, ito naman si President Duterte ay inalok naman siya ni President BBM ng isang posisyon kung sakaling tatanggapin niya. Ito pong drug czar. Sabi ni Marcos, kung gusto lamang ni Pangulong Duterte o tanggapin ni Pangulong Duterte, ay ipapagkaloob po sa kanya yon. Maganda po yun. Maganda po yun kung tatanggapin ng ating Pangulong Duterte. Pero para sa akin, mukhang pagod na yung Pangulong Duterte. Ako gusto kong tanggapin niya yun. Pero kung kinakailangan niya magpahinga, para naman sa akin, mas mabuting magpahinga na muna siya. Pero nakakabuti rin para sa akin kung tatanggapin niya yung posisyon. Magiging drug czar siya para talagang yung kanyang programa ay matuloy-tuloy pa. Pero at least may pinag-usapan sila ng Pangulo at saka si BBM na itutuloy yung drug war ni President Duterte. Pero maganda po yan. Kasi nga, itong drug war sa atin, problema sa droga ay mahirap na po yan. Lalo na kung ang ating bansa ay walang death penalty. Sapagkat hindi po makapag-iisip yung mga addict dyan ng katinuan at lalo na yung mga drug, anong tawag nito? Syndicate. O yung mga drug lord. Yan. Hindi po mag-iisip yan, hindi po matatakot yan hanggang walang death penalty. Dapat nga itong death penalty sa administrasyon ni President Marcos ngayon na darating ay pagbigyan niya na ng priority itong death penalty para mayroong ngipin yung batas. Kung sino bang maupo dyan na Pangulo at yung drug czar sa pamahalaan, mayroong dapat na pangil na ipagmamalaki. Yan po. Pero kung wala, yung taga-ibang bansa, katulad ng mga China at saka Africa, pupunta rito